Magandang umaga mga ka-agri. Nandito naman ako para magbahagi ng isang ideya at kaalaman na natutunan ko mga ka-agri sa pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Ayan. Bali mga ka-agri, may nag-comment ulit sa akin. Magbigay daw ako ng isang fertilization guide para sa pagtatanim ng sili. Ang masasabi ko lang sa inyo mga ka-agri na humihingi ng fertilization guide sa may sili ay hindi po yung tama mga ka-agri. Ako lang siguro yung nagsasabi o vlogger o content creator na nagsasabi na hindi talaga tama na kumuha kayo ng fertilization guide sa ibang farmer. Bakit mga ka-agri? Unang-una, magkaiba yung lupa natin mga ka-agri. Magkakaiba tayo ng area. Ngayon, dahil magkakaiba yung area natin mga ka-agri, syempre yung kuwan natin, yung lupa natin magkakaiba rin. Dahil magkakaiba nga tayo ng area. At dahil magkakaiba yung area natin mga ka-agri, magkakaiba yung lupa natin, magkakaiba rin mga ka-agri yung nutrients o yung sustansya ng lupa na nandyan sa lupa natin. Sana maliwanag yun mga ka-agri. Halimbawa na lang mga ka-agri, yung lupa ko, halimbawa mga ka-agri, yung lupa ko sobrang taba ngayon, sobrang taba o maraming nutrients. Kaya ang ginagawa ko, konti lang yung abono ko. Sa inyo naman mga ka-agri ngayon, payat yung lupa ninyo. Dahil nga magkakaiba tayo ng lupa. Halimbawa lang ito mga ka-agri, para mas maintindihan ninyo. Ngayon ako ang mga ka-agri, konti lang yung inaabono ko. Kasi nga payat, mataba yung lupa ko mga ka-agri. Ngayon sa inyo, payat yung lupa nyo. So gumawa ako ng fertilization guide ngayon na para sa kung paano magpalaki ng sili, magpataba ng sili. Ginaya nyo naman ngayon mga ka-agri dahil nga yun ang binigay ko. So yun sa inyo ngayon mga ka-agri, magtataka kayo ngayon dahil nga bakit hindi lumaki yung sili ko samantalang ginaya ko naman yung fertilization guide ni ka-agri. So iisipin nyo mga ka-agri na nagsisinungaling ako o hindi tama yung sinasabi ko. Pero ang totoo nun mga ka-agri, magkaiba yung lupa natin. Mapayat yung lupa nyo, mataba yung lupa ko, kaya yung parang hindi umepekto dun sa may lupa ninyo. Sana naunawaan nyo mga ka-agri. Ito pa isa halimbawa. Balik na rin naman natin. Halimbawa naman mataba yung lupa ninyo, yung sa akin naman ang payat. So ganito mga ka-agri. Halimbawa, nagpataba ako ng sobrang dami. Dahil nga dito sa area ko mga ka-agri, payat na yung lupa, halimbawa. So gumawa ako ng data ngayon na ganito ang pinapataba ko. Dahil nga payat yung lupa ko, hindi ko naman nasabi ngayon sa inyo na payat yung lupa ko. Pinatabaan ko ngayon ka-agri ng sobrang dami, yung sapat para gumanda yung halaman natin. So dahil binigay ko yun mga ka-agri, yung data na yun, ginaya nyo naman ngayon mga ka-agri, lalo na sa social media, ipinost ko. Siyempre maraming makakapanood doon mga ka-agri, lalo na pag isinare pa. Gagayahin nila ngayon yun mga ka-agri. Dahil payat yung lupa ko, pinatabaan ko ng pinatabaan. Ngayon ginaya nyo naman mga ka-agri, sobrang taba ng lupa ninyo, pinatabaan nyo rin ng pinatabaan dahil ginaya nyo nga yung sa akin. Ngayon namatay yung tuong sa inyo mga ka-agri, sakitin ngayon, sobrang sakitin. Kasi nga ang dahilan, sobrang taba na yung lupa ninyo, tapos pinatabaan nyo pa ng pinatabaan, di sumobrang lago ngayon yung sa inyo, nasobrahan na. Tapos sa sili, pag nasobrahan, nangungulot na ngayon yung dahon. Kasi nga mga ka-agri, sobra-sobra na yung binigay nating abono. Hindi niya na nakakayanan yung nitrogen na binibigay natin. So ayun, iisipin nyo na naman mga ka-agri na mali ako, sinungaling ako, ganun. Halimbawa ganun, sasabihin nyo na naman na sinungaling ako at mali yung sinasabi ko. So
Kaya hindi ako po pwedeng magbigay ng fertilization guide mga ka-agri sa mga dito sa online. Kasi magkakaiba nga tayo ng soil analysis mga ka-agri, magkakaiba yung area natin. Sana nauunawaan nyo ako mga ka-agri kung bakit hindi ako nagbibigay ng fertilization guide. Nagsasabi lang ako mga ka-agri ng abono, yung maaaring i-abono, kung para saan yung abono na nilalagay ko. Ganon mga ka-agri. Hindi ko sinasabi na ganon yung anong tawag dito. Every ganito, abunuhan nyo ng ganitong kadami, ganon mga ka-agri. Ang sinasabi ko, pinapaintindi ko lang sa inyo yung inaabono ko kung para saan yon mga ka-agri. Halimbawa, nagpataba ako ng Nitrabor. Sinasabi ko na yung Nitrabor na yon ay para sa yung nitrate, nitrogen ay pwedeng kainin na ng halaman kaagad. Ganon mga ka-agri. O yung para pampalago ng halaman, yung nitrogen, pampaberde, yung phosphorus ay yung calcium naman, pampatibay ng cell wall, yung boron, pampakinis, pampabulaklak, ganon mga ka-agri. Yung sinasabi ko, hindi ko nire-require na ganong amount ang ilagay ninyo kasi nga magkakaiba nga tayo ng soil analysis o magkakaiba yung yung nutrients ng lupa natin, lalo na sa mga bundok mga ka-agri. Kaya yung mga vlogger na nagsasabi na may fertilization guide ng ampalaya, fertilization guide ng sili, fertilization guide ng pakwan, so mali yun mga ka-agri. Magkakaibang area, magkakaiba ang nutrients ng lupa, magkakaiba dapat yung abono na nilalagay dyan. Ang pag-aabono, depende yan sa itsura ng halaman mga ka-agri. Tatandaan nyo lang sana mga ka-agri, at ako lang yung nagsasabi sa inyo ng totoo. Totoo tong sinasabi ko mga ka-agri. Malamang totoo rin naman yung sinasabi nila, kaya lang hindi nila naisip na hindi po pwede na kumuha tayo ng fertilization guide sa ibang farmer mga ka-agri. Kasi maraming ang mga vlogger na gano'n, may mga pinapalabas, may mga nilalagay pa. Ito dapat ang inaabono sa first day, first week, second week, third week, gano'n mga ka-agri. Mali yun. Para sa akin, mali yun. Bagamat marami naman akong idolo na vlogger, katulad ni yung farmer ang magulang ko, o mga si Tata Johnny, yun. Marami akong idol na vlogger mga ka-agri. Si Agribusiness, si Sir Buddy. So yun, pinapanood ko yung mga yun mga ka-agri, at na-inspire din ako sa mga content nila. So yun lang mga ka-agri, hindi ako pwede na magbigay ng fertilization guide sa activity ko rito. Nasa halaman yan, tuturuan niya kayo. Hindi po pwede na hindi kayo turuan ng halaman. Halimbawa na lang, dilaw yung halaman ninyo, kailangan nyo ng nitrogen. Sinasabi ko naman mga ka-agri, nung nagpataba ako ng nitrogen, pampaberde, pampalago, pampalaki. Halimbawa, maliit yung halaman ninyo, yung nitrogen, nitrate, nitrogen, yun yan, Nitrabor, pwede na yun. Ganon. Pampalaki, kapag mahinang lumaki. So, ganon yun mga ka-agri, hindi po pwede yung magsasabi tayo ng fertilization guide. So, ang ika-4 mga ka-agri, magkakaiba kasi tayo ng location. So, dahil magkakaiba nga yung location natin, magkakaiba rin yung kailangan natin sa may halaman natin. Yun nga, mayroong malamig na klima, mainit na klima. So hindi po pwede na minsan sa bundok nga magkakasama na yung foliar, yung mga foliar, insecticide, mga fungicide, kasi nga malamig doon sa lugar nila mga ka-agri. At kung i-apply natin dito sa atin yan sa lowland, maaring magka-diferensya itong mga tanim natin, kasi nga mainit dito sa atin, minsan mainit, tapos minsan naman dire-diretso yung ulan. Ayan, ganun mga ka-agri, kaya hindi po pwede.
So sana nauunawaan nyo kung mga ka-agri. At wag nyo sanang isipin na nagdadamot ako at wag nyo sanang isipin din na naninira ako ng ibang content. So nagpapasalamat ako sa inyo mga ka-agri dahil nagko-comment kayo. At dahil dyan sa mga tanong ninyo, nagkakaroon ako ng ideya kung ano yung iko-content ko syempre. At syempre, paki-share na rin mga ka-agri para malaman din ng iba at paki-subscribe mga ka-agri and like dahil malaking tulong na rin yan sa maliit kong kubo dito sa isang maliit kong channel mga ka-agri. So nagpapasalamat ako sa inyo. So sa susunod gagawa ulit tayo ng video para dun sa isang katanungan. So bali magi-spray muna ako ngayon mga ka-agri. Dahil nga mamaya pupunta na naman ako dun sa dryer at meron akong mga ka-agri, meron akong ida-dry na nakasalang. So kahapon nga pala mga ka-agri ay umabaw yung ilog dito pero ngayon mababaw na. Ayan. Hanggang dyan yung ilog kanina kagabi mga ka-agri. Ayan, yung ilog na yun umabot dito yan. So ganun kalalim yung ilog kahapon mga ka-agri. So tignan nyo mga ka-agri, halos kapipitas lang. Ito gagrass cutterin din natin. Medyo na-busy na naman kasi. Pero ito mga ka-agri, nag-grass cutter na natin. Ayun, oh. Kailangan na lang nating isprayhin ng pandamo para hindi na siya kumapal. Bali 3 na lang mga ka-agri yung hindi pa natin na-isprayan. Sana nga pala mga ka-agri na unawaan ninyo yung paliwanag ko. Apat pa pala mga ka-agri yung hindi ko na-isprayan. Ayan. Ito na-isprayan na mga ka-agri. Ayan, kung titignan nyo dilaw na. Ibang-iba na siya. Ayun, oh. Ito mga ka-agri, saka to. Tingnan nyo mga ka-agri, dilaw ito. Hindi tinamaan yung sili natin. Pero tignan nyo mga ka-agri yung bunga. Parang hindi pa napitasan mga ka-agri, oh. Ayan. Sobrang dami pa rin ng bunga niya. Alam kong may pumipitas din dito mga ka-agri. Dahil nga hindi ko naman nababantayan pero ganoon talaga. Kung pang ulam lang naman walang problema mga ka-agri. Dahil wala nga tayo dito. So pero okay lang mga ka-agri, wag lang nilang sisirain para mamumunga ulit. Ayan, kung pang ulam lang walang problema. Ayan. Kung lalaki ng bunga mga ka-agri. So ito naman yung sultan natin. Marami na talagang bunga. At ang sultan nga pala ngayon mga ka-agri ay napakamahal. 330 dito sa amin. Ayan. So mag-i-spray muna ako mga ka-agri dahil makulimlim na. Baka tumuloy-tuloy pa yung ulan. So maraming salamat nga pala sa inyo mga ka-agri. At ipapakita ko muna pala sa inyo kung ano yung i-spray natin para naman hindi bitin ngayong araw na to. Ito mga ka-agri, yung i-spray natin. Pungguran. Ayan. May nag-comment mga ka-agri din na isasabay ko na rito sa comment na to. Paano daw ba yung pungguran? Pag in-spray daw sa bunga, magkukulay blue yung bunga. So hugasan pa daw ba? So nasagot ko naman na sa comment pero ito, sa video na to is sasagutin na rin natin. Itong pungguran mga ka-agri, okay lang kahit na hindi nahugasan yung bunga, kahit na mag-blue pa yung bunga natin. Okay lang. Kasi kung mapapansin nyo mga ka-agri sa mga bagsakan, lalo na sa kamatis, kapag hinawakan natin yung puro blue pa yon mga ka-agri. So recommended naman sa gulay na kapag kakainin ay hugasan muna. So okay lang naman na kwanto pungkuran mga ka-agri. Hindi naman masyadong malakas to o hindi naman masyadong harmful. Bagamat lason pa rin siya kapag nakain mo ng ganyan pungkuran, pero hindi siya masyadong harmful sa tao. Lalo na kapag yung nakuha mo na yung tawag dito, may pre-harvest interval. Ayun, oh. Ito. 7 days from last spray till harvest. Ayan. Pag 7 days na siya, wala na siyang talab.
Ganon mga ka-agri. Hindi na siya harmful sa tao. Bagamat chemical pa rin siya, kaya medyo iwas-iwas pa rin tayo. Pero kung paminsan-minsan na nag-i-spray tayo, pwede naman yun mga ka-agri, basta hugasan lang. Ito para sa may sultan. So, yung sultan, pasisilungan natin yon, etong pungguran. Ito naman mga ka-agri, score, para naman sa panigang natin. Kasi kukulangin na to sa may sultan, ay hindi nakakasya ito sa may panigang natin, kaya score na yung i-spray natin. Hindi po siya magkahalo mga ka-agri. Hindi po pwedeng haluan to ng ibang chemical. Pungguran lang. Ito walang halo rin, pero score para sa panigang. Magkakaiba sila. Bago natin gamitin ito, pagkayari natin gamitin mamaya sa pungguran mga ka-agri, hugasan muna natin bago natin siya timplahan ulit ng score para nang sa ganon hindi ma-damage yung tanim natin, hindi mangulot, hindi magkaroon ng chemical toxicity. So yun lang mga ka-agri. Papakita ko naman sa inyo kung paano yun i-spray. Hindi ko na papakita mga ka-agri kung paano yan timplahin, alam naman natin. Basta kapag bumibili kayo ng gamot, eto yung may label siya sa likod, may instruction siya. Nakalagay kung ilan yung dapat nating itimpla sa 16 liters. So, halimbawa, lagyan natin siya ng 6. Dahil 20 liters yung sa atin mga ka-agri, ayan o, 20 liters yan. Ito naman, 16 liters lang ang recommended sa 6. So, ang gagawin natin mga ka-agri, 16 liters divide 6, 60 grams. Kasi itong 6 na to, 60 grams yan mga ka-agri. 6 na cup, 6 na tablespoon nakalagay dito. Ayan mga ka-agri, sana masundan nyo yung paliwanag ko. Sa isang tablespoon may 10 gramo. So dito, pag nilagay nyo siya ng 6 na tablespoon, meron siyang 60 grams. I-divide nyo ngayon sa 16 liters, malalaman nyo kung ilang gramo sa 1 litro. Ngayon pag nakuha nyo na yung 1 litro, halimbawa dinivide nyo na, nakuha nyo yung 1 litro, meron siyang ilang gramo, ita-times nyo ngayon sa 25 para malaman nyo kung ilan yung dapat ikarga. Parehas lang siya sa 6. So yun mga ka-agri, sana naunawaan ninyo. Ayan, hindi ko na ipapakita yung pagkakarga ko, ganun lang naman. At mag-spray pa ako mga ka-agri. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano mag-spray. Yung ito lang siya yung spray mga ka-agri. Ayan. So sana okay na sa inyo mga ka-agri. Medyo mabigat mga ka-agri, kaya hanggang dito na lang muna.